Alright, so welcome po sa aking channel. This is Jay Consulting. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, ito po yung channel na puro BIR updates, SEC updates, TTI updates, and other business updates na kailangan ng isang business owners. So welcome po ulit sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan po natin ano nga ba ang BIR inventory list na pinapasa, no? And yun, so come on, let's discuss this. Number one question, sino nga po ba ang required mag-submit ng inventory list? Naka-state po doon sa RMC number 8-2023. I-search nyo po yan. Type nyo lang po yan doon sa Google nyo. Sa browser ninyo, search nyo po yung RMC number 8-2023. Ang sabi po doon, those companies na engage sa manufacturing, merchandising, retail, real estate, and construction companies. So, kung ikaw ay nagbebenta ng mga goods, primarily, you are also subject dito. Nabibilong ka po sa merchandising as well as sa retail companies. If ikaw naman po, let's say for example, may bigasan po kayo, so kailangan nyo po mag-inventory count, no? So, ano nga po, sir, ano yung inventory count? So, yung inventory count po, ginagawa po yan siya at the end of the year, December 31. So, kung hindi ka po nakapag-inventory count noong December 31, pwede nyo lang pong i-work back lang yung mga purchases ninyo and ibangga nyo lang po siya doon sa remaining inventories nyo ngayon. So, para makuha nyo po yung ending inventory ninyo. So, ano dapat ang isubmit, sir? So, number one, of course, yung duly filled out inventory list as of December 31, 2025. Print po kayo ng 3 copies niyan. And then, aside from that, yung soft copy na yun is isa-save ninyo siya sa USB or DVD-R. I do suggest na DVD-R na lang yung gagamitin ninyo since ito yung mura, no? Most likely nasa 15 or 10 pesos lang yung isa compared to USB. Sa USB naman, depende lang po sa inyo kung gusto niyo pong gamitin, pero I suggest DVD-R na lang po. And then next is the notarized declaration. So, print po kayo ng 3 copies niyan. I suggest 4 po kasi kukunin po yung isa ng law firm and then yung 3, bahala na po si BIR dun. Okay? Most likely, ibibigay yan nila sa inyo isang copy. So, next is brown envelope po para hindi po mahulog or any other documents na mawala po. So, at least intact po siya. May format naman po na prescribe si BIR. So, don't worry po if you have difficulties to find the soft copies of this. Ipo-provide ko po sa description box natin. Next is kailan ba dapat ipasa or i-submit. So, nakalagay po dun sa RMC number 8-2023. It's January 30 po. No? End of the month ng January. So, in this case, 2026 na po. It's January 30, 2026. If nahihirapan po kayo na paano po siya i-fill out, I will provide video discussion for this in this inventory list, no. So whatever concerns na meron po kayo, please feel free lang po ilapag nyo po dun sa comment section, and then I'll try my best na i-replyan po kayo. And don't forget to subscribe my channel. Bye.